Benedict, kung hindi ang EDSA rebuild ang sinasabing solusyon sa problema sa trapiko dito sa Metro Manila, ano yung sinabi ng DOTR na solusyon? Magandang gabi, Monica. Ayon nga kay Secretary Vince Dizon ng Transportation ay mass transportation yung nakikita niya nga na solusyon, na ultimate solution dito nga sa matagal na nga problema sa Metro Manila na mabigat na daloy ng trapiko. Ang pag-rebuild ng EDSA ay hindi solusyon sa traffic. Whoever told you that is wrong. No? Ang solusyon sa traffic, ultimate solution ay mass transportation. Kaya nga pinapamadali din ng ating Pangulo ang lahat ng mga magagaking proyekto tulad ng subway, tulad ng pagsasaayos ng common station, ng MRT7. Yan po ang magiging ultimate solution sa traffic. No? Wala pong mabilisang solusyon sa traffic. Gayunpaman, itinakda na rin ang pagsasaayos sa kahabaan ng EDSA para sa mas ligtas na pagbibiyahe ng mga motorista. Hindi yung aayusin ng pachi-pachi ngayon tapos after 6 months sira na naman. Yung chance ng aksidente ay mataas. So, kaya sabi nga ng Pangulo, once and for all, no, ayusin na natin. Isimula na sa kalagitnaan ng Hunyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang EDSA Rebuild. Segment by segment ang gagawing construction dito na magsisimula sa inner lane o ang kasalukuyang EDSA busway. Pero ayon kay Secretary Dizon, kahit may EDSA Rebuild, hindi dapat ito makaapekto sa mga pasahero sa EDSA busway na araw-araw gumagamit nito. Again, uulitin ko, kahit kahit naayusin yung inner lane, ang busway will remain. Lalabas lang tayo sa next lane palabas. No? So, magiging dedicated pa rin yun kasi hindi natin pwedeng isakripisyo ang commuter. No, kailangan kahit na inaayos natin ang EDSA, rebuild natin ang EDSA, nandyan pa rin ang EDSA busway carousel. Sinabi pa ni Dizon na isa sa gagawing alternative route ang isang bahagi ng Skyway. Kaya't nakikipag-usap na ito sa San Miguel Corporation na siyang operator ng Skyway Stage 3 para mailibre na muna ang pagdaan sa nasabing Skyway. No, I don't know yet if it's a subsidy, no. So please do not make conclusions na wala pa. Pero may mga iba't ibang paraan para mabigyan ng reprieve ang San Miguel dun sa mabigat ding magiging revenue loss dahil ang mga motorista hindi kailangan magbayad dun sa segment ma-identify para maibsan nga yung traffic sa EDSA. Target din ng DOTR na habang isinasaayos ang kahabaan ng EDSA ay magkaroon ng nasa 500 bus units na papasada. Tayo po yung nagbigay na ng direktiba na magdagdag tayo ng bus. No? Nagdagdag na ata ng 50 nitong nakaraan at nagpapadagdag pa tayo ulit para lalo na pagka nagkaroon na ng rebuild, mas kakailanganin natin ng mas maraming bus para mas maraming makasakay. Monica, sinabi rin nga kanina ni Secretary Dizon na sa Lunes ay haharap sila kasama ang Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority para nga ilatag itong kabuang plano nitong EDSA Rebuild. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson.